At i-record ko lang po ang ating gawain. Ayan, hallelujah. So let's pray. Purihin ka, O Diyos, amang banal, makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Patuloy ka po namin pinasasalamatan, Ama. Magandang umaga po, O Diyos. Hallelujah. Lord, happy birthday, Panginoon ko. Patuloy kitang sinasamba, patuloy kitang pinapapurihan, patuloy kitang dinadakila, O Diyos. Tunay nga, Ama, na ikaw ay mabuti sa lahat ng pagkakataon. At Panginoon, sa mga oras na to, patuloy po kami nagpapabalot ng iyong banal na dugo. Ingatan mo kami, balutin mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Ano man ang tangka ng kaaway, Ama, ngayon pa lang po ang sinasawatan namin, Panginoon. At dalangin namin, O Diyos, patuloy mo kaming kaawaan, patuloy niyo po kaming kahabagan, patuloy niyo po kaming patawarin, Panginoon, sapagkat, O Diyos, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Ikaw ang Ama namin sa langit na may kapangyarihan na magpatawad ng aming mga pagkakasala, Panginoon. Ama, nalalaman namin, O Diyos, na we are unfaithful. Nalalaman namin na kami ay maraming pagkukulang. Nalalaman namin, Panginoon, na salat kami sa katapatan. Ngunit you cannot deny yourself. Because you are God na hindi nagsisinungaling, ikaw ang Diyos na hindi nanunumbat, ikaw ang Ama sa langit na mabiyaya, ikaw ang Diyos na tapat sa lahat ng pangako mo at never ka, Panginoon Ama, nagkulang sa bawat isa sa amin. Because hindi babalik ang iyong mga salita that your grace is sufficient sa bawat isa sa amin, Ama. Kaya Lord, sa mga oras na to, Panginoon, you are our Savior and you are our Lord. Hindi ka lang tagaligtas, hindi ka lang redeemer, Panginoon. Hindi ka lang tagapagtuwid, hindi ka lang direksyon. Ama, salamat po sa mensaheng ito na patuloy mong buksan ang mga puso at isip ng bawat isa. Maitanim nawa, Panginoon, sa matatabang lupa, ang dakilang salita, Panginoon, na naging laman, na naging buhay. Na Lord, na wag naming baliwalain yung salita na naririnig namin sa yung banal na salita. Sapagkat kailangan naming mamuhay, Panginoon, ng may pananampalataya at mabuhay, Panginoon, na like a walking Bible dito sa mundong ito. Na ikaw, O Diyos, Panginoon, ang magbibigay ng buhay sa iyong mga salita. Sapagkat ang Diyos ay ang salita at ang salita ay Diyos. Purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka. Lord, sinabi mo sa iyong salita, I am who I am. Kaya kung iniisip namin, Panginoon, lahat ng bagay, Ama, ikaw ang kagalingan, ikaw ang biyaya, ikaw ang habag, ikaw ang kapatawaran. Ikaw ang Diyos, Panginoon, ng langit at lupa, Panginoon ko. Kaya Lord, kalugdan mo ang iyong lingkod ngayong araw na to, Panginoon. Patuloy ko pong iniluluhod ang aking mga tuhod, Ama. Humihingi ako ng karunungan na nagmumula sa iyo. Patuloy mo akong pagkalooban ng unawa sa iyong mga salita. Ikaw, O Banal na Espiritu, ang tunay na Diyos, Panginoon, na magbibigay, Panginoon, ng kaunawaan, Panginoon, at liwanag, Panginoon, sa iyong mga salita, Ama. Patuloy mong buhayin, Ama, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Purihin ka, dakilain ang iyong pangalan, walhatiin ka, sapagkat karapat dapat ka, Panginoon. Karapat dapat ka to honor, to praise, and to worship. Karapat dapat kang pasalamatan, bigyan ng gratitude, Panginoon, luhuran at dapaan, Panginoon, ng lahat ng mga nilalak sa mundong ito. Dahil karapat dapat ka, paglilingkuran ka namin, Panginoon. Dahil una mo kaming minahal, bago ka namin minahal. Salamat po, O Diyos. Salamat sa lahat ng kabutihan mo na hindi masukat, hindi mabilang ang daliri, hindi mayakap ng mga braso. Kulang, Panginoon, ang isang buhay at ang isang salitang salamat sa isang Diyos na dakilang katulad mo. Salamat, Ama ko. Kailangan ka namin. Mahal ka namin. Sinasamba ka namin. Balutin mo ang gawaing ito, Ama. At maghari ka, Panginoon.
Sa pangalan ni Jesus, mailubog ang iyong lingkod at ikaw ang maitaas, Ama. In mighty name of Jesus, we pray. Linisin mo yung mga puso ng mga tao na nandito. Iwanan nila muna yung mga problema, Panginoon, at pakinggan nila, Panginoon, ang iyong mga salita. Ama, sa pamamagitan ng tao na nagsulat, Panginoon, ng librong ito, Lord, at maghari ang iyong mga salitang buhay at maitanim, Panginoon, sa pinakamatabang parte ng kanilang mga puso. In mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Let's welcome the Holy Spirit. Hallelujah. Wini-welcome ka namin, Ama. Maraming salamat po. Ayan. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. So let's mag-start po tayo sa atin pong pag-aaralan. So nandito pa rin tayo sa part ng function of an armor bearer. So ano nga po yung bearer? Ano po? Sila yung tagapagdala ng baluti ng kanilang mga pastors, leaders, amen, mga mentors, no? Sila yung pinagkakatiwalaan, sila yung kanang kamay. Amen. So yun po yung pinag-aaralan natin. So dadako po tayo sa point 10. Nandito po tayo sa point 10, no? Nasa part tayo na, hallelujah, sa number 10. Sabi niya po dito, ang point 10 po natin, must have a disposition that will eagerly gain victories to his leader. So sabi niya, kailangan daw nandito tayo sa posisyon, no? Kailangan nasa posisyon daw po tayo. Nasa posisyon tayo na tayo ay yung eager, yung sabik, no? Yung sabik ka na makuha, no? Yung katagumpayan ng iyong leader. 'Di ba? 'Di ba halimbawa yung mga pastor natin, 'di ba? Halimbawa ang kanilang vision, ang mission at vision, 'di ba? Makapag-ano ng kaluluwa. Amen. Ikaw din, ganun din yung puso mo, naka-align, no? Nakaposisyon. Pag sinabi kasing disposition, ito yung the way in something in place or arrange. Nakaayos din siya sa puso, naka-align yung puso mo at yung puso ng leader mo, yung pastor mo, di ba? Andun yung ano ninyo, yung relationship din ninyo na binubuo, ano? Hindi lang po kasi as a Christian, 'di ba po? Hindi naman natin kalaban ang ating mga leaders. Hindi natin kalaban ang ating mga pastors, no po? Hindi natin sila kalaban. Maaaring minsan, nagagalit sila sa atin, tinuturuan nila tayo, nire-rebuke at kino-correct, pero it doesn't mean nagagalit sila sa atin. Amen? May mga bagay lang talaga na part ng kanilang responsibilidad na tayo po ay ituwid at itama. Sabi nga, ang isang leader, kapag hinahayaan ka niya na ikaw ay nagkakasala at patuloy na nagkakasala, he is not concerned or she is not concerned to you. No? Maybe may mga bagay na masigit siyang concern kaya pinapabayaan ka ng magkasala. Kaya, ang isang leader, ano po, kapag kinokorek tayo, tinutuwid tayo, ano po, sometimes, God use their mouth. No? Ina-align sila ng Lord sa word kasi sila yung mga lalo na pag yung mga pastor ninyo babad sa salita ng Diyos, no? We are walking Bible kasi eh. Hindi tayo basta listener. We are doers, di ba? Ang faith po, no? Ang faith, kaya nga sabi, ang pananampalataya, di ba, that is the faith, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Amen? Kaya kung sinasabi mo na ikaw ay mananampalataya at hindi nakikita sa iyong gawa, yung sinasabi mo, what is the sense? Di ba? Anong papel nun? Di ba? Para ka lang papel na, para yung sabi na, di ba, meron tayong isang kapatid na nagsabi na para kang lata na hinihila sa daan ng ingay-ingay mo, pero wala ka namang laman. Di ba? Kasi wala namang nakikita. Di ba? Walang nagaganap sa buhay mo. No? Yung una, maingay ka, tapos wala na. Di ba? Mahirap kasi yung ganon. Mahirap yung sa una ka lang lumiliyab, sa una ka lang nag-aapoy, tapos wala na. Di ba po? Hindi gano'n. Ang 'pag tinawag kang eagerly gain, 'no? Yung sa lahat ng bagay, lalo na pagsasalita ng Diyos kasi,
wala naman sigurong pastor na walang pastor siguro yung tunay po ano, tunay na pastor 'no, tunay na talagang lingkod at tinawag sa paglilingkod 'no. Kasi wala namang peke, eh. Kasi 'pag yung mga peke iba talaga yung kanilang motibo, iba yung kanilang puso 'no. Kaya ang pag-uusapan natin, ang pinag-uusapan natin yung mga tunay na nagpapagamit, tunay na naglilingkod na po kasi sa langit wala namang langit-langitan. Kung pakitang tao lang ang ating mga pastor dito sa lupa or mga leader natin dito sa lupa, sila ay mananagot naman dito rin sa lupa bago sila managot sa langit. Naniniwala ba kayo do'n? Na alam niyo ba na sometimes the Holy Spirit is just watching your action. At alam mo ba kapatid na the way He's watching you because your eyes is His eyes. Do you know that you are one? 'Di ba? You are one, 'no? One na kayo, iisa na lang kayo. Kapag ikaw gumagawa ka ng mga bagay na naka-disalign at na hindi siya naka-align sa salita ng Diyos, alam mo, pinapanood ka ng Espiritu Santo kung paano mo sinisira yung kapwa mo, kung paano mo tinataga yung kapwa mo. Kasi your eyes is His eyes. Your mouth is His mouth. Amen? Kung tunay kang nakipag-isa sa Diyos, amen? And I say it is God, Holy Spirit is God. Tatandaan niyo po ano, Holy Spirit is God. Amen? He is the third person of the Trinity. He is the powerful God. Amen? He is powerful. 'Di ba? Do not grieve. Sabi nga niya, huwag niyo pong gagalitin ang banal na espiritu. Dahil yun ang isang bagay na walang kapatawaran. Walang kapatawaran. It is written. Walang kapatawaran. Kaya lahat ng ginagamit mo sa katawan mo, pag sinabi mong ikaw ay tunay na mananampalataya ng Diyos, amen, yung bibig mo, bibig ng Holy Spirit na yan. Now, once you surrender to God, di ba, lahat ng parte ng katawan mo is parte ng katawan ng Holy Spirit. Amen? Kaya kung ginagamit mo yan sa masama, you will get the consequence, believe it or not. Amen? Believe it or not, you will receive the consequence ng lahat ng pagkakamali na gagawin mo simula ng araw na tinanggap mo si Holy Spirit, you are accountable. Amen? You are accountable. Kaya huwag ninyong binabaliwala ang tinanggap ninyong Diyos. Amen? Kung kayo po ay tunay na tumanggap sa Panginoon, ang lahat ng ginagawa ninyo ay saksi ang Holy Spirit. Ginagawa ng mata mo, ng bibig mo, ng tenga mo, lahat ng senses ninyo. Even the part of your hand, lahat ng hinahawakan niya sa katawan mo, He is the first one na nakakaalam. Siya ang unang Diyos na nakakaalam kung ikaw ay nagsisinungaling. Siya ang unang Diyos na nakakaalam. Amen? Kung iniloloko mo yung kapwa mo. Siya ang unang Diyos na nakakaalam kung anong tunay na ginagawa mo. Siya ang unang Diyos na nakakaalam kung talagang nagme-meditate ka ng salita ng Diyos. Siya ang unang Diyos na nakakasaksi kung ano ang mga iniisip mo. Iniisip mo palang alam niya na. Motibo pa lang ng puso mo alam niya na. Kaya kung bakit ka nandito, siya rin ang nagdala sa'yo kung bakit ka nandito ngayong araw na to. So dahil naka-align ka, no, nasasabik ka sa gustong gawin ng leader mo, 'di ba? Lahat ng kaniyang vision, 'di ba? Lahat ng kaniyang mission, 'di ba? Nandun ka rin. Excited ka. Kasi alam mo na yung spirit nyo, iisa, 'di ba? Sabik ka sa lahat ng pwedeng mangyari. Sabi niya sa scripture, sa 2 Samuel 22:36, ako'y iniligtas mo, Yahweh, na po, iyong kalinga at sa tulong mo ako'y naging dakila. Yan po yung sinabi ni David. Na po? Yan po yung makikita niyo na sinabi ni David. Sabi niya dito, David, sabi niya, said the Lord, thy gentleness hath made me great. Na po? Kaya dito makikita ninyo, no, that David was a great warrior. But he declared na hindi yan sa pamamagitan. It wasn't my boldness. Hindi sa pamamagitan ng kanyang boldness, hindi sa pamamagitan ng kanyang assurance or strength.
that made him great, no? Yung humility na pinapakita ni David sa karakter niya sa Bible, ano po, nagiging bold siya sa kanyang pananalig sa Diyos, kung paano siya humarap kay Goliath, kung paano siya humarap sa mga tao, even sa kaniyang kay Saul, no, sa kanyang leader, no? Yung kaniyang pagiging bold. Pag sinabing bold, no, pag sinabi po nating bold, ito yung tinatawag nating katapangan. Pag sinabi nating assurance, ito yung tinatawag nating kasiguraduhan. Pag sinabi nating strength, ito yung kalakasan, no? Ang lahat ng ito, yung kanyang katapangan, kasiguraduhan, no? Confident niya, at yung kanyang kalakasan, sinasabi niya na hindi 'to galing sa kanya, kundi lahat ito ina-acknowledge niya ang Diyos. I am great not because of myself, 'di ba? But because of the God I serve. Gano'n din tayo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na po, ang Holy Spirit pumikilos sa buhay natin, ano, ginagawa niya tayong lahat ng sinasabi ng bibig natin, lahat ng karunungan na meron tayo, it's not me, hindi rin ako 'to, 'di ba? It is the wisdom, karunungan na nagbumula sa Diyos. Yung kalakasan na meron ako, kalakasan na nagmumula sa Diyos kasi ang buhay natin ay galing sa Kanya. Yung boldness na nanggagaling sa bibig, ano, kapag ito mararamdaman niyo po ano, 'pag ang isang bibig ng tao hindi galing sa kanya, alamin niyo 'pag isang espiritu kayo, alam mo kung saan galing 'yun. Kaya nga po, hindi dahil lagi din nating bilang si David ine-example dito 'no, as an armor bearer din naman ni Saul dati, 'no po, siya yung tagapagdala ng baluti ng kaniyang boss, ng kaniyang leader, ng kaniyang mentor, 'di ba? Ano po, yung humility niya lagi, na ang Diyos ang laging maitaas sa kanyang buhay. Yun yung karakter ni David, na po. Kaya natin sinasample dito si David, hindi dahil sinasamba natin si David. Like the word said, di ba, dito sa second Samuel 22:36, ang kanyang itinataas ay ang Panginoon. Kaya kung kayo ay active sa inyong trabaho, kinikilala kayo ng mga tao, di ba? Glory be to God po. Na pinapasalamatan kayo ng Diyos kasi lahat ng meron kayo, kinakasangkapan ninyo ang Diyos sa inyong buhay. Ina-acknowledge niyo siya sa inyong buhay. No? Tumutulong ka, hindi dahil sa pag-ibig na meron ka, kundi dahil na nakipag-isa ka na sa Panginoon, nagiging isa ang gawain ninyong dalawa. No po, nagkakaroon ka ng habag na dati mong hindi naman nararanasan. Na po, it is all glory be to God. Lahat ng iyon ay para sa kapurihan ng Diyos. Hindi dahil you are great, but because your God is great. Amen? Nakukuha niyo po ba? Ganun yung humility, ano po, na tinuturo sa atin as a armor bearer. Sabi niya dito, oh God. Ayan, praise the Lord. Talaga naman, Lord. Ayan, armor sabi niya po, this is the character traits that will gain victory for the leaders and the one who serve him, armor bearer. Ito daw yung mga katangian na magbibigay sa atin ng katagumpayan as a armor bearer. No? Hindi ka nagtatagumpay dahil magaling ka. Hindi ka nagtatagumpay dahil mahusay ka. Nagtatagumpay ka when you acknowledge God in your life. Na siya ang kalakasan mo, siya ang buhay mo, siya ang nagbibigay ng lahat ng ito. Amen? So, purihin po ang Panginoon, ano? And you have to understand that that is the secret of serving God. No? Sa lahat ng pagkakataon, acknowledge God. Sa lahat ng pagkakataon, trust Him. No? Sa lahat ng pagkakataon, pagkatiwalaan mo po ang Panginoon sa ginagawa niya sa iyong buhay. Na po? Dahil yun ang magbibigay sa iyo ng humility at katagumpayan sa lahat ng ginagawa mo. Amen? So sabi niya dito, armed with this attitude, you will represent your leader well and gain much favor. Always remember that an associate or assistant, wherever you go, whatever you do, you represent your pastor. You do not want to do anything bring reproach to him or church. You both yourself. So dito makikita natin po na pag ganito daw pala ang ugali mo, no? Sa lahat ng gagawin mo, sa lahat ng sasabihin mo, sa lahat ng kilos mo, nire-represent mo yung pastor mo. Nakikita yung karakter dapat, no? Yung nakikita kung ano yung naka-align sila kasi kung sino ang nanay mo, 'di ba? Kung sino yung spiritual nanay mo, yung tatay mo spiritual, no?
may mga character sila na nagmamanifest sa'yo. And the anointing will manifest to you. The blessing will manifest. Do you remember, I said to you, di ba, before po, yung wisdom, through the wisdom of Jesus, through the wisdom of the Holy Spirit and Father, that associate right relationship ay napakahalaga. No? Kaya kapag nasa right relationship ka and right associate, no po, nabe-bless ka din. Like, 'di ba nung natatandaan niyo po nung nag-ano tayo ng right relationship ni Lot kay Abraham, 'di ba? Naging blessed si Lot, 'di ba? Naging blessed si Abraham because of the covenant ni Jesus, ni Father, ni God the Father kay Abraham. Kaya na-bless din si Lot, 'di ba? Nagkaroon siya ng maraming tupa, maraming ano. That is the associate, no? Kung kanino ka nakikisama, amen? Kung kanino ka nakikisama, nagiging ganun ka. Kapag ang kasama mo chismosa, no, mga chismosa, magiging chismosa ka rin pag di nagtagal, no? Lalo na pag tinotolerate mo yung halimbawa pakikipagchismisan nila sa ibang tao or ikaw din ang naghahatid ng chismis sa kanila, 'di ba? 'Di ba hindi mo namamalayan, nadideceive ka na ng kaaway. Chismosa ka na rin. 'Di mo napapansin, alam niyo po ba? O, 'di ba ganon? Halimbawa, pumapasok ka sa gawain tapos nagchichismis ka na, hindi mo alam nagchichismis ka na sa kanila. 'Di ba? Hindi mo alam nagagamit ka na pala ng demonyo, 'di ba? In that simple way, kaya nga 'di ba natatandaan niyo po nung nag-aral tayo sa Prayer Warrior, be sensitive. Yung mga senses ninyo, no? Hindi dahil leader niyo sila, na po, magiging ano ka, magiging ganun yung iyong ano, magiging ano yung ganun yung character mo, no? Kailangan yung mag-isip ng mabuti. No po, kung tama ba to? Hindi dahil sila yung ano ninyo pag inuutusan nila kayo, 'di ba? Napag-aralan po natin. Do you remember when ako din po yung nagmensahe nung nakaraan? Nasa point 1 and 2, 'di ba? Do not tolerate. Kapag alam mo na mali ang ginagawa nila, there's a part that you can tolerate, but there's a part that you cannot tolerate your leaders. Pag alam mo na hindi naka-align sa gawain ng Lord at nagiging masama ang impluensya sa iyo, you don't have to obey. 'Di ba? Ganun po 'yun kasi alam mo naman ang tama at mali eh. Alam mo ang tama at mali sa pinapagawa nila. Kaya you have to activate your senses because the individual person has individual Holy Spirit, 'di ba? Kaya maging matalino po kayo na i-activate ang inyong senses. Ano po? As a armor bearer, 'di ba? Meron din po kayong senses ng ng kapangyarihan is the same power na meron yung leader mo. Na po, different level ng faith, yes, no? Pero you have the same Holy Spirit. Remember that, kapatid, no? I-activate lang natin. Kaya never tolerate. Kaya dito, tinuturuan tayo na you can gain the favor ng leader mo, di ba? Lalo na kapag naka-align siya sa gawain ng Panginoon. Lalo na pag masunurin ang leader mo, and then, yun din ang makikita sa'yo, yun yung magmamanifest sa'yo. Amen? Kaya napakahalaga po, na iniisip din natin yung mga ganon. Sabi niya, I have seen times when the pastor has asked associate to make some changes throughout his department. The associate then called his staff together to tell us, Pastor had said that you had better straighten up or out you go. That make a pastor look as in some kind of unholy, ruthless king sitting on his throne, barking out orders. Ito po yung sinasabi ko, no? Na hindi dahil mga leaders sila, na po, kung ano yung inkinumand nila sa inyo, or nag-bark sila, or nag-out sila ng mga bagay na kailangan yung gawin or sundin, ano po, wala kang mind na tingnan mo kung ruthless ba yun, 'di ba? Kung ano yung magiging kung yung ba ay nakakapagpalakas. Amen? Yun ba ay may kapaki-pakinabang? 'Di ba? Ito ba ay magtuturo sa iyo ng mabuti? 'Di ba? Sasalain mo, kapatid, no? Kailangan sasalain mo po. Yung inuutos sa iyo, kailangan yung matutunan yung pagsasala ng mabuti at masama. No po? As a armor bearer, hindi ka lang basta palo ng palo. No po? Hindi ka lang basta palo ng palo. Yes, it's good that you are obedient sa mga leaders, but you need to not to mag-observe.
kailangan mong maging CR ka rin, nagbo-overseer ka rin sa lahat ng ginagawa niya, no? Sa lahat ng sinasalita niya at yung binibigay niyang order sa atin. No, hindi lang basta nagba-barking out, no? Pati pagsasalita, pag sinabi, 'di ba, yung barking out order, 'di ba, ang tawag sa aso kapag tahol ng tahol, sa English ang tawag doon bark. Hindi ka lang bark ng bark, 'di ba? Or salita ng salita, 'di ba? Kapag kapag some kind na unholy na, 'di ba? Yung hindi na banal, yung inuutos niya sa wala nang kabanalan. Yung inuutos niya sa parang ang bastos na niya mag-utos, 'di ba? Bastos na yung salita niya sa ibang tao, 'di ba? Sabi po dito, 'di ba? Tapos yun yung mga yon, yung halimbawa nauupo na lang kayo, order siya ng order ng mga salita, tas hindi na siya wala nang kabanalan. 'Di ba? Wala nang kabanalan, mahalaga po yun. No, kailangan nating maging masiyasat, 'di ba? Ito yung paalala sa ating lahat as a armor bearer, ano, sa ating mga leader na nakikisama tayo sa associate nila, 'di ba po? To make some change. But the changes, 'di ba? Kailangan po mga holy things. No, mga holy things, not unholy, 'di ba? It is a warning and reminder sa ating lahat, no po, na we are child of God. Siyempre hindi natin inaano yung kaguluhan. Ayaw ng Diyos ang kaguluhan, ayaw ng Diyos ang bahabahagi, ayaw ng Diyos ang away-away or nagtatagaan, nagkakagatan, 'di ba? It's not part of the work of God. No, kaya sabi niya, this kind, sabi niya, of things happen all the times. Oh, so lalo na daw sa churches, no? At ang resulta nito, sabi niya, and the result is always strife. Pag sinabing strife, ito po yung nag-aaway-away. Amen? Kasi kapag ang isang church, kapag ang isang ministry, kapag ang isang gawain ay nahahaluan ng mga bagay na unholy, hindi nalulugod ang Diyos. Una sa lahat po, no? Hindi lang ang tao. Una, hindi nalulugod ang Diyos. Bakit nagkakaroon tayo ng damdamin na tayo ay hindi nalulugod? Kasi the Spirit of God is with you. The Spirit is God is upon you, is in you. Di ba? Nasa loob mo. Kaya kapag may mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, meron ka ring feelings, meron sa loob mo, no, na dahil sa pananampalataya mo, nararamdaman mo rin na, ay, hindi tama to. Di ba? The only reason any associate would say such thing is to make it look as it really care for the people under him. But the pastor doesn't. 'Di ba? Kailangan daw nating tingnan, 'di ba? Yung mga dahilan. Kaya daw nangyayari 'to sa mga samahan, sa mga associate, kaya nangyayari yung mga away-away na 'to kasi kailangan nyo daw makita yung mga bagay na totoo bang nagmamalasakit sila? Totoo bang yung pastor mo nagmamalasakit sa iba? Totoo nga bang nananalangin siya para sa iba? Totoo ba na tinuturuan kanya ng matuwid at tama? 'Di ba? It is matter. Kailangan mong makita yon na ito ba talaga ba yung leader ko? Siyempre, hindi ka lang pakinig ng pakinig, no? Tinitingnan mo rin. Inoobserbahan mo rin. Totoo bang nagmamalasakit siya? Totoo bang makakabuti to? Di ba? May ganon. Kaya nga yung senses, activate your senses, di ba? Sabi niya, it is an attempt to save his own reputation at the expenses of the pastor. Di ba? Kaya nga, kapag ganon ang ugali mo, kapatid, kapag ikaw ay isang armor bearer na kinikilatis mo yung iyong leaders, no? Pinapakiramdaman mo yung lahat ng ginagawa niya, kung nakakalugod pa ba to sa Diyos, or ito ba is para lang sa reputasyon niya. Di ba? Ito ba ay display lang para sa glory to me, na tinatawag na apology para sa sarili niya? Di ba? Dahil sa mga sarili niyang adhikain? Di ba? Ito po yung sinasabi. Kung iisipin niyo rin, no, yung mga inuutos niya, yung mga sinasabi niya, totoo bang ang Diyos ang nalulugod sa ginagawa niya? You have the power. Kapatid, you have the right, no? Sinasabihan tayo ng Lord dito, no? Kinukumand niya tayo na maging observer kayo. No, yung mga sinasamahan yung ministry, ang Diyos pa ba ang nalulugod? Yung mga sinasamahan yung small group, talaga bang ang Diyos ang nalulugod? O yung reputasyon na lang ng pastor or leader mo, di ba? Ang naitataas ninyo, hindi na ang Panginoon. Di ba? Mahalaga po yun. Ano po?
Isesend ko po sa Glory to God itong pinag-uusapan natin, ha? Baka po sabihin ninyo, galing lang sa aking bibig, ano po? Para malaman niyo po na ito po yung hinahayag ng salita, ano po? Purihin po ang Diyos. Ayan, kaya sabi niya po dito, kaya daw doon po nagmumula, ano? Kapag ang isang tao, kahit sa isang tao, kahit para sa sarili mo, no? Kahit na lang ikaw, isipin mo kapatid, no? Kapag ikaw, kasi we are all leaders tayo eh. We have all our ministry sa pamilya natin, di ba? Tayo yung tinitingnan, tayo yung ilaw at asin. Amen? Kapag ikaw, ang motibo mo para sa sarili mo lang, you are in danger. Amen? Kapag ang motibo mo is maparangalan ka, you are in danger. Kapag ang motibo mo maitaas ang pangalan mo at ang reputasyon mo lang, you are in danger. Amen? Kaya mahalaga sa isang mananampalataya na hindi ka, ang motibo ng puso mo ay malinis. Ang motibo ng puso mo is let God be greater. 'Di ba? Ang God ang nai-increase sa buhay mo at ikaw ang binababa. Dapat ganon. Hindi ikaw ang tumataas, ikaw nag-glorify ng mga disciple mo, ng mga flocks mo, 'di ba? Ng mga nasasakupan mo ng church or ministry. Hindi ikaw ang dapat mag-glorify. Ang dapat nag-glorify ang God. Kaya yun yung pinapa-observe sa atin na dapat yun yung nakikita natin as a armor bearer sa ating mga leader. Kailangan masiyasat po tayo. Amen? Para maiwasan po yung pag-aaway-away. Amen? Maiwasan ang strife, yung kaguluhan. No? Kaya nga sabi niya dito, a true armor bearer, sabi niya ganon, represent his pastor well before all men. Kasi kapag dalawa na lang kayong nag-uusap, halimbawa may private kayong usapan, hindi po yun masama. Hindi masama yun. It doesn't mean na kapag kausap mo ang iyong leader or yung pastor na nag-uusap kayo ng pribadong mga pag-uusap, di ba? Kasi may mga bagay na talagang pinaplano. Amen? Like Jesus Christ, di ba? Like Jesus Christ to His disciple. Di ba? Kinakausap niya muna si James, di ba? Kinakausap niya muna si John the Beloved, kinakausap niya si Peter kung ano yung mga plano nila bago sila papasok sa all men, sa maraming tao. Tama? Di ba? Pinahagahanda muna. Ganun yung tinuturo sa atin. No? As a leader, Jesus Christ is the perfect leader. Amen? Perfect leader si Jesus. Di ba? Ganon din ang kaparaanan ng Diyos. Hindi basta siya pumupunta sa isang lugar, 'di ba? Na may na lang siya, hindi po. Nagpaplano ang Panginoon. Tinuturuan niya 'yung kanyang mga disciple, 'di ba? Kaya 'yun 'yung tinuturo sa atin na maging observer tayo kasi bago tayo humarap sa maraming tao, halimbawa ba may party, 'di ba? Halimbawa ganon, may party, 'di ba? Or may gawain katulad nitong Glory to God, 'di ba? Bago 'to maganap, nag-usap na muna kami ni Kuyang, Pastor Randy, 'di ba? Nag-usap muna kami na, "Ate, Beb, 'di ba, pwede bang ikaw ang maghayag ng salita?" 'Di ba? Meron kaming private na pag-uusap bago ako humarap sa inyo. Hindi ako ang nagtalaga sa sarili ko. Hindi lang po ako basta tumayo sa harapan ninyo, no? Hindi ko alam kung anong iniisip ninyo, 'di ba? Pero hindi po ako nasa harapan niyo to glorify myself. Nandito ako sa harapan ninyo to honor my pastor, to honor Pastor Randy, to honor, 'di ba? Para kasi armor bearer niya ako eh. Ako yung katiwala niya, ako yung ka-associate niya, 'di ba? Katulong niya ako dito sa ministry. Kayo din, 'di ba? Kayo din, ganun din kayo. Kaya po, bago ako humarap sa inyo, 'di ba? Meron kaming private na pag-uusap na ako muna yung maghahayag ng salita, pinagkatiwalaan niya ako, 'di ba? Kaya yung tiwala sa akin ngayon ng aking pastor, 'di ba? Ng ating pastor, ano po, yun din yung tiwala na alam ko na ang Diyos ang nagkaloob, no? Sa pamamagitan ng bibig niya, nagtitiwala po siya sa ating lahat at ganun din sa inyo. No, hinahayag ko po itong salita na to kasi ang Diyos, 'di ba, ang nagtalaga sa inyo dito, ang nagkaloob na pumasok kayo. Bakit po? Kasi lahat tayo dito is armor bearer. Amen? Lahat tayo dito is armor bearer. Hindi lang tayo nandito lahat, 'di ba? Armor bearer tayo ng lahat ng pastor natin, ng lahat ng mga spiritual mother natin, ng lahat ng mga spiritual father natin. Amen? Kaya sinabi dito sa salita ng Panginoon, sabi niya po dito, a true armor bearer will always strive to represent the pastor before all men. Diba? Pag sinabing strive,
nagsusumikap. No po? Nagsusumikap kasi alam ko na ginagawa ko din 'to para sa Panginoon. Masaya po akong ginagawa ito, hindi para mag-glorify yung sarili ko. Hindi po masarap gumising na madaling araw. Ang oras po sa akin 'pag gumising ako kanina 4:00 po ng madaling araw. Kasarapan po ng tulog 'yon kung tutuusin. Pero dahil tayo ay servant, no? Servant po tayo ng Panginoon. Ang oras ng tulog ko po kagabi, no? Ang oras ng tulog ko kagabi, kung di nyo po alam, 1:00 po ng madaling araw. Natulog po ako ng 1:00 ng madaling araw. 1, 2, 3, 4:00 po gumising ako. 3 oras lang po ang tulog ko. But glory to God. Glory to God po kasi yung lakas ko sa Kanya nagmula. No? My great God, my great God, my great Lord, my great Father. Sa kanya galing yung lakas ko. Sa kanya ako, andun yung assurance ko sa kanya, nagigisingin niya ako. Andun yung assurance ko sa kanya na may kalakasan ako ngayong umaga. Andun yung assurance ko na hindi sa karunungan ko, kundi sa karunungan niya. Kaya po ako nasa harapan ninyo. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon, kahit 3 oras lang po ang tulog ko, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi kinakasangkapan niya yung buhay ko. Na wala nang saysay, basura na yung buhay ko, pero dahil sa Kanya, I am worthy. Amen? Dahil sa Kanya, I am a child of God. Dahil sa Kanya, I believe. Dahil sa Kanya, sa pagmamahal niya, no po, nandito po ako sa harapan ninyo. Hindi ako para magpasikat, kundi magsumikap. Purihin po ang Diyos. Amen? Di ba? Hindi po para magpasikat, kundi magsumikap na makatugon po sa kapanawagan ng aking Diyos, una sa lahat, my great God, my great Father, at ang aking spiritual tatay na si Pastor Randy as my great pastor. Diba? Because I have my great Father in heaven, I have my great Father spiritual. Amen? So when we work with people, we face many delicate situation every day. No? Pag humaharap daw pala tayo sa tao, na po napakadelikado ng sitwasyon natin. Araw-araw, sabi niya, syempre po, totoo. Bakit po? May pananagutan ako sa Diyos bago sa tao. May pananagutan po ako na pinagkatiwalaan ako ni Tatay Pastor na kapatid, ikaw muna ang maghayag. 'Di ba? Pag nagkamali ako ng pagpapahayag, pananagutan ko po 'yun sa harap ng Diyos, hindi lang sa inyo. Kaya nasa delikadong sitwasyon ako kasi pag nagkamali ako dito, may mga pastor na nakikinig, 'di ba? They can shoot me. 'Di ba malito, sis Beb, you're wrong. 'Di ba? So sinasabi mo na to na mali. 'Di ba gano'n? I am. May pananagutan po ako. Kaya sabi niya dito, even though you are not the shepherd of the flock, sabi niya, as an associate, you must take into your spirit the heart of a shepherd. Amen? Kaya nga, kahit hindi daw ako ang leader, kahit hindi ako ang pastol, 'di ba? Kahit hindi ako ang pastor, 'di ba? Kailangan ko daw ingatan yung mga tupa. Kailangan kong ingatan kayo. Kailangan ko ring ingatan una sa sarili ko. I need to discipline. Kailangan kong maging disiplinado sa emosyon ko, sa isip ko, sa puso ko. Yung motibo ng puso ko bago ako magpahayag ng salita ng Diyos. Amen? Kasi may pananagutan po ako. Kailangan ko daw ituring ng sarili ko na I am the shepherd. No? Ako yung pastol. No? You must learn to deal with people in love. No? Kailangan ko daw makipag-deal sa inyo ng may pag-ibig. No, lahat ng mga armor bearer, kailangan nyo din mag-deal kasi yun yung love ng pastor mo na nagmamanifest sa'yo. Kasi ang unang pastor natin, ano sabi sa Psalm 23? Ako di ba, ang Panginoon ng pastor, hindi tayo mangangailangan. Siya ang unang pastor natin. Siya ang pastor ni Pastor Randy bago ko maging pastor si Pastor Randy. Ako din, I submit to the Lord. Kaya tayo nagdasal kanina, di ba? I submit to the Lord bago po ako humarap sa inyo. Amen? Kaya dapat yung puso natin bilang mga leaders, ganun din po. Na para tayong yung mga pastor natin, tayo tinalagang leaders, ganun din yung puso mo katulad ng iyong pastor. At hindi pala yun masama. Dapat pala talaga, ganun ka, nakikipag-deal ka with love sa mga tao. Minamahal mo sila. And find some common ground of agreement with one with whom you work and deal. Humanap ka daw ng mga bagay, no, na mag-a-align din, 'di ba? Yung agreement, 'di ba? Yung pagsang-ayon nila din sa gagawin mo. 'Di ba? Kasi sabi nga two head is better than one. Kaya alam niyo po, totoo 'yan. Ugali ko din yung ganyan. Hindi ako nagtatanong. Pag nagtatanong ako, Nay, I need advice. Ate Therese, I need advice. Kailangan ko 'to. No?
Hindi, nagtatanong ako sa mga deacon, nagtatanong ako sa mga elders, because I believe that I am not enough. Di ba? Sila yung mga mas nakakaunawa, sila yung mas may kalaman, sila yung mas na hindi ako nagtatanong para maglanghap ng chismis, hindi ako nagtatanong ng ganon. What is the better way to do? Kung ipagpapatuloy ko ba to, sa palagay nyo ba makakabuti to sa akin? Di ba? Kasi willing akong matuto. Willing akong makarinig ng advice ng mas nakatataas sa akin. 'Di ba po? I honor them. 'Di ba? Yung mga nanay, yung mga ate, I honor you. 'Di po? Nirerespeto ko kayo. No, naglaglagay kayo, dahil hindi dahil kayo. Because nakakita ako ng mga katangian ninyo na nakikita kong naka-align sa Diyos. 'Di ba? Kaya ako, kapag nagtatanong ako, nirerespeto ko po kayo. No? You gain respect. 'Di ba? You gain respect sa puso ko. Kaya ko nire-respeto yung mga Kuya Rico, Kuya Jun Ray, lahat po kayo mahal ko. Si Pastora de Jesusa, 'di ba? Lahat kayo minamahal ko. Kaya nga kapag nasasaktan kayo, nasasaktan ako. Pag may kailangan kayo, nangangailangan din ako, 'di ba? Ganun yung ginagawa ng Diyos sa puso natin. 'Di ba? Kapag nahirapan kayo, parang mas nahihirapan ako, 'di ba? Kaya hindi ko alam no kung bakit ganun po ang ginawa ng Diyos, pero that is the word. No one is unreachable as long as he is teachable. Ulitin ko po. No one is unreachable as long as he is teachable. Wala daw kahit isa sa atin ang maaabot, no? Maaabot kung hindi siya marunong magpaturo. Amen? Sabi nung nagsulat ng libro, in my 15 years, sabi niya, of experience, as an associate, I have sat with people and explained to them what my pastor meant by a statement he has made. Bilang armor bearer daw ng kanyang pastor, naranasan niya daw na makisama sa mga tao at magpaliwanag ng mga gusto ng kanyang pastor na lahat ng gustong gawin ng kanyang pastor, plano at gawain. Ang ibang tao, sabi niya, some people are not easily offended. Yung ibang tao daw, hindi easy ma-offended. Kasi iba-iba ang level ng pananampalataya. May mga tao dito sa loob ng gawain ngayon, ano po, na ang puso nila madaling ma-offend sa mga salita mo. No? Sasabihin, di ba? Ako din, di ba? Di ba? Hindi naman lahat kayo gusto nyo ako eh. Di ba? Kasi minsan matapang nga yung dila ko. Na parang ang dating sa inyo, mayabang ako. Pero kailangan yung maunawaan sa gawain po ng ministeryo, sa gawain ng Panginoon at sa karunungan at kapangyarihan ng Diyos, may tinatawag pong fivefold ministry. May mga tao na tinalaga na matapang magsalita, kaya may mga evangelist at mga teachers. May mga tao na loving sila magsalita, di ba po? May mga tao na sobrang humility naman sila magsalita. May mga ganun po. Pero may mga part talaga na lalo na pag about sa mga sin, kasalanan, no? Hindi yan mahal ng Diyos. Mahal ng Diyos ang makasalanan, but not the kasalanan. Amen? So, same thing. Sa tao, mahal ko kayong lahat. Pero pag nagkukumit kayo ng kasalanan, nagagalit ako. Pinagsasabihan ko po yung mga flocks, yung mga shepherd, yung mga even pastor po, no? I honestly tell you, I am so frankly, sinusugod ko, hindi ko sinusugod ng dito sa loob ng gawain, hindi. Kinakausap ko po sila personally. When God talk to me, pag nagbibigay po ang Lord ng vision sa akin, ng panaginip sa akin, I know it is true. Alam ko 'yun. At hindi ko 'yun basta susugudin. Bilang armor bearer, no, bilang vision, nakita ko 'yung vision, yung ganito, may kabit 'yung pastor mo. Halimbawa lang po, no, nakikipag-adultery 'yung pastor mo. Napanaginipan ko. Nangyari po sa akin, no, as a testimony, nangyari 'yun sa akin. Ano po? At kinausap ko siya, pero bago ko siya kinausap, nag-ano muna ako ng ebidensya. Ganon din po, no? Magtatanong ka, hindi ka basta susugod. Aalamin mo kung tama ba yon, di ba? Totoo ba yon, di ba? Kaya kailangan mo talaga ng ibang tao para tanungin, hindi para makipagchismisan, kundi para i-confirm na yung sinabi ng Lord is tama. Kaya nung nalaman ko na tama, di ba? Lumapit po ako, di ba? Kinausap ko siya, o pastor, patawarin niyo po ako. Hindi muna kayo tatayo sa pulpito, na po, kasi you need to
let go muna itong sin na 'to, kailangan niyo po ng ituwid, kailangan niyo maging holy sa harapan ng Diyos. Bakit? Ang sabi ng Diyos, "Be holy because I am holy." 'No? Kaya kung napagsasabihan po kayo, 'no, it's not because of us. It's because God, 'di ba? Nangungusap po ang Diyos hanggang ngayon, nangungusap ang Panginoon sa bawat isa. 'Di ba? Nung kinorek 'yon, 'di ba, tinama nila 'yung sarili nila kasi may nakakaalam, hindi ko maitatago ito sa Panginoon, 'di ba? Nare-reveal, nagkakaroon ng exposure 'yung mga ginagawa nila because God is not blind. Hindi po bulag ang Diyos. Tatandaan niyo po hindi po bulag ang Diyos. He can talk. No, nangungusap po ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kaya kailangan laging malinis ang ating puso, ang ating isip, no? Lalo na po sa mga ina-appoint na mga naghahayag ng salita, nagiging impokrito lang kayo kapag kayo ay naghahayag ng salita tapos meron kayong secret sin. There is no secret sin. In the eye of the Lord, there is no secret sin, mga kapatid. Sa mata ng Panginoon, walang tinatawag na secret. Feeling mo lang yon secret. Pero sa Kanya, di ba? It is exposure. Amen? Nakikita ka ng buong kalangitan, kapatid. Kung ikaw ay kung ikaw ay nakikipagrelasyon, di ba? Sa mga tao ng maling motibo, alam mong may asawa na, nakikiasawa ka rin, di ba? Kung ikaw ay may boyfriend na sa Pilipinas, ay sa ibang bansa, may asawa sa Pilipinas, amen? Di ba? Niloloko mo yung kapwa Kristiyano mo, di ba? Sinisiraan mo yung ibang kapwa Kristiyano mo, yung body of the Christ, it is personal. Very personal po sa harap ng Diyos. Yun nga lang mahirap na tao eh. Laitin mo yung mahirap na tao, galit ang Diyos. Kahit pa hindi yun Kristiyano. Amen? Sabihin yung mali ako. Kung ako'y mali, magsusorry po ako. But I know and I believe, I read it. Nabasa ko yon. Sabi niya sa salita ng Panginoon na ang taong mahabagin sa mahirap at nagpapautang sa mahirap ay parang nagpautang sa Diyos. Oh. Di ba po? Ang Diyos, di ba, ang magbabalik ng pagpapala sa Kanya. Pero pag nilait mo daw ang mahirap, nagagalit ang Diyos. Kaya hindi lang siya, di lalo na pag nilait mo yung kapwa Kristiyano kasi that is body of the Christ, di ba? That is part of the body of the Christ. Anak yun ng Diyos. Anak rin ng Diyos, di ba? Kaya mahalaga po ang ating mga action, di ba? May ginagawa. Hindi lang nakikinig, may ginagawa po tayo. At dahil may ginagawa tayo, 'di ba? Ang Diyos naman ay makatarungan, 'di ba po? He is just. 'Di ba? Tinuturuan niya din tayo na mag-observe ka. Pwede kang mag-action ng ganyan kung alam mo na nasa matuwid at tama ka. Dahil kakampi mo ang Diyos. Amen? Kaya nga kapag sinabi daw dito, pag dinirect siya ng pastor niya, sabi niya, some people are easily offended and many times they will come to the associate before going directly to the pastor. Minsan daw, imbis na kapag halimbawa ako, inutusan ako ni Pastor Randy, ganito, pag may hindi ka nagustuhan sa sinabi ko dahil na-offend ka, pumupunta ka sa kapwa Kristiyano para mag-chismis. Nakita mo ba yung ganito, ganyan, hindi mo nagustuhan yung sinabi ko dahil hindi ka na-offend ka. Imbis na mag-consult ka sa pastor, nagko-consult ka sa ibang tao para ang nangyayari, gossiping. Amen? Kaya po, nagkakaroon ng awayan sa loob ng gawain. Amen? Imbis na mag-consult ka sa tamang tao, naghahanap tayo ng attention, ng empathy, na hindi naman pala natin naintindihan. Nagkakaroon tayo ng misunderstanding dun sa tao na yon, nagagalit tayo sa kanya, nagkakaroon tayo ng hatred sa kanya. 'Di ba? Yun pala, hindi mo lang maunawaan. Mali lang pala yung pangunawa mo or mali yung sinabi nila sa'yo, kaya may nabuo kang galit sa puso mo. Tapos pag napapakinggan mo na siya, nagagalit ka sa kanya. 'Di ba? Or mali yung dating sa'yo ng pinasabi sa akin ni Pastor Randy, ng pastor, 'di ba? Kaya nagkakaroon ka ng offension, 'di ba? Nagkakaroon ka ng offended heart, 'di ba? Tapos imbis na magtanong ka sa pastor, pastor, totoo bang ito yung sinabi mo kay Sis Beb? Na ito po ba yung sinabi nyo? Ganito, ganyan. Imbis na doon ka magtanong, naghahanap ka ng ibang tao, nakakampi mo, or 'di ba? Kaya ang nangyayari, nagiging masama ang dating. 'Di ba? Kaya sabi niya dito, when people come to me, is such situation, I try to help them understand what my pastor really meant because I know his heart. 'Di ba? From there, I encounter them to make appointment to meet with the personally to discuss the matter. 'Di ba?
as a armor bearer, kapag lumapit ka, kapag daw nakakatagpo siya ng gano'n na mga sitwasyon, ipinapaliwanag daw niya yung puso ng kanyang pastor. 'No? Kasi hindi naman laging pray kasi si Pastor Randin, eh. Kaya nga kapag nagtanong sa'kin yung mga tao na may gawain ba or mga part ng gawain sa church or ministry, 'di ba po, ina-explain ko yon. Bakit? Kasi you have one heart. Kaya nga tinuturuan tayo, kailangan daw yung puso natin magkapareho sa ating pastor para nalalaman mo din yung heart niya sa ibang tao. Amen? Kaya maipapaliwanag mo 'pag magka-align ang heart mo at saka heart ng mentor mo, mai-explain mo, ganito kasi si ano, si nanay, kaya ganyan siya magsalita kasi ganito, ganito. 'Di ba alam mo? Amen? Kasi you have one heart. So sabi niya, I encounter you to trust God every day for the spirit of humility, meekness, forgiveness, purity, and clearness of conscience. This virtue will keep a guard around you. And then, what the asset you will be, a ministry. 'Di ba? Kapag daw ganito ang puso mo, sabi niya ganon, I encourage you, sabi niya, na magtiwala daw tayo sa Diyos. Una sa lahat, no? Bawat araw. Kailangan taglayin natin yung kababaang loob. Yung humility, yung spirit ng humility. Yung meekness, pag sinabing meekness, yung kaamuhan. Para itong tupa na po, yung kaamuhan. Yung forgiveness, kailangan nagpapatawad na puso. Yung puso na malinis, may kalinisan, at yung konsensya na malinis. Na po? This virtue, sabi niya, kapag ganito daw ang katangian mo, sabi niya po, will keep a guard around you. Ito yung mag-aano sa puso mo, sa isip mo, 'di ba? Magiging mapagbantay ka. 'Di ba? Hindi ka magkakaroon ng pagkakasala kasi binabantayan mo. At ang nagiging puso mo ay mababang loob, 'di ba? May kalinisan, hindi ka nag-iisip ng masama sa ibang tao. Kaya wala kang kahit anong magiging pagkakasala kung ang behavior mo ganito. Amen? Ito, pag ganito daw yung setup ng isip mo, pag sinabi kasing virtue, ito po yung behavior, yung pag-ugali, katangian to na nag-show ng higher standard. Mataas mataas na standard, mataas na pagtitiwala sa Diyos, 'di ba? Na alam mo, pag kasi unang may tiwala ka sa Diyos, mababago po ang motibo ng puso mo. Kapag una ka nagtitiwala sa Diyos, magkakaroon ka ng humility. Pag una ka nagtitiwala sa Diyos, yung heart mo lilinisin ng Diyos sa motibo, lahat ng motibo mo mabuti. Kasi bakit? Sa kanya ka unang nagtiwala. Kaya pag yung pastor mo, 'di ba, dahil nagtitiwala ka sa Diyos, nagtitiwala ka rin sa pastor mo, nagtitiwala ka sa mentor mo. Amen? Pero katulad nung advice niya kanina, dun sa unang pahayag ko sa inyo, sasalain ninyo. Na kapag ito ay para lang sa reputasyon niya, 'di ba? Kaya nauna 'yon. Nauna yung salain natin, okay? Para maging maayos daw po ang ating ministeryo. Katulad sa loob dito, 'di ba? Para maging maayos siya dahil meron tayong one heart, one mind, one priority, 'di ba? One motive, one mission, one vision. Amen? Purihin po ang Diyos. Point 11, sabi niya, must have the ability to ministry the strength and courage to his leader. Sabi niya, kailangan mo daw magkaroon ng abilidad or capacity na mag-minister ng kalakasan, di ba? At pagpapalakas sa iyong leader. Kailangan napapalakas mo yung leader mo. In order to ministry strength and courage, sabi niya po dito, an armor bearer must possess an endless fountain of this virtue himself. Kailangan kang ma-possess. Ibig sabihin, hindi kayo parang nasaniban ng demonyo. Hindi po Pag sinabing na-possess, ito po yung tinatawag na hallelujah. Pag sinabi pong possess, ito yung nagmamay-ari. Yung may binanghahawakan ka. The armor bearer must possess an endless, yung walang katapusan na fountain of this virtue. Yung behavior po na ganito. Yung sinabi niya kanina. Yung mga sinabi niya na katangian na kailangan magkaroon tayo ng spirit of humility, pagpapatawad, purity, at clear conscience, malinis na konsensya, para magkaroon tayo ng walang katapusang pag-uugali, yung virtue, yung standard ng virtue, no? Standard na para kang, alam mo, daig mo pa may pinag-aralan kapag ang inani mo ay attitude. Alam mo, daig mo pa kapag ikaw ay isang mananampalataya na una mong natutunan ang attitude. Daig mo pa yung mga may git ng speaking of tongue, daig mo pa yung may git ng mga ng iba pang mga gift kapag ang attitude ang inugali, no, ang una mong nataglay. Amen. So dito makikita mo dito, sabi niya,
In order the ministry strength, kailangan magkaroon ng, ayun nga po, the word courage means bravely, bravery. The ability to encounter difficult and danger with firmness, boldness, and valor. Amen? Kailangan mo daw taglayin to. No, kailangan kang may firm. Pag sinabing standard ng firm, 'di ba? Yung hindi ka pa bago-bago. Meron ka lakas ng loob, 'di ba? May ability ka na i-counter yung mga difficulties, yung mga mahirap na gawain, yung mga mahirap na tao, iba-ibang ugali. Meron kang katangian, nagkaroon ka ng boldness at firmness, no? Na kahit sino kumausap sa'yo, kung ano yung sinabi mo, pag sinabi kasing firmness, yung katibayan, na po, yung katibayan sa lahat ng ginagawa mo. Amen? Na alam mo, kahit saan, kahit sino makaharap mo, alam mo yung sinasabi mo, iisa lang, hindi pa iba-iba na salita, hindi yung nagsisinungaling ka. Na po, kailangan firm yung decision mo, may boldness ka, di ba? Pag sinabing valor, di ba, ito yung sinasabi na magiting, yung magiting ka, di ba? Hindi ka dahil nagyayabang, syempre armor bearer ka eh. 'Di ba? Hindi dahil mayabang ka, kundi kung yung strategy nga ng mga demonyo, tinatayuan nila yung kasinungalingan, dapat katayuan mo rin ang katotohanan. Amen po ba? 'Di ba? Kailangan magiting tayong tayuan ang katotohanan. Huwag nating tinotolerate ang kasinungalingan. Kung kaya nilang panindigan ang kanilang mga kasinungalingan bilang mga mananampalataya, amen, pinagkatiwalaan ng Diyos, armor bearer, pastor, tayuan din po natin ang katotohanan. Magkaroon tayo ng boldness. Amen? When your pastor stand up and say, "Thus saith the Lord, built the church building without going into depth." What is your reaction? Pag sinabi sa'yo ng pastor mo, "Oh, Nika, kailangan nating tayuan tong church na to." 'Di ba? Nang hindi tayo magkakaroon ng pagkakautang. Hala. 'Di ba? Kailangan matibay, 'di ba? Matibay ka. Kailangan, 'di ba, na hindi tayo, 'di ba? Pag sinabi niya 'yon, dineclare ng pastor mo, ano magiging reaction mo? 'Di ba? Parang ang hirap naman yan, ang hirap naman yan, pastor. Magtatayo tayo ng church na hindi tayo magkakaroon ng utang, 'di ba? Ano magiging reaction mo? Dapat firm, dapat boldness. Amen? 'Di ba? Dapat hindi ka napoposes. Alam mong pagmamay-ari mo to. This is my territory. Yes, pastor. 'Di ba? Dapat ganun. Dapat yung fear mo. Bakit? 'Di ba? Kaya ka tinuruan na everyday in your life, sabi niya dito, ini-encourage na tayo. Kaya amen and yes, yes Lord ang sagot mo or yes pastor. Kasi why? Because your God is great. Amen? Yung nagtalaga sa pastor mo na yun, he is great because of his God. Kaya pag ni-declare niya yon, yung mga spiritual nanay niya, dineclare niya to, i-claim niyo, yes, amen, in Jesus' name. Di ba? You trust that word because of the God you serve. Amen? Hindi dahil sa kanya lang. But because he declared that, di ba? Makiisa ka doon ng may matatag na pananampalataya. Hindi yung para kang nawawala. Di ba? Hindi ganon. Di ba? Kaya yung iba, hindi sila makapag-agree kasi kailangan talaga nabibuild ang foundation ng faith eh. 'Di ba? Kaya hindi nila alam kung paano sila magre-respond. Kasi para silang nagdadalawang isip. No, 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 no. Huwag po gano'n, ano? Kailangan may firm. Kaya ay nga standard ng pananampalataya, binibuild po 'yan. Lalo na sa mga armor bearer o sa mga flocks ninyo, hindi niyo sila gagawing leader agad. Bigyan niyo sila ng foundation of faith, ng foundation of love, 'di ba? Foundation of care, foundation of compassion, para sila din nakikita, nagre-reflect sa kanila. Amen? Hallelujah. Remember when the children of Israel were told to into the promised land, overcoming it. Dun sa number 13 po, ano, sa bilang 13, makikita nyo doon. Sinend po yung 12 spies doon sa land, tapos pinapabalik sila doon para mag-report. Dahil sinabi yun ng Panginoon. No? Pag mababasa nyo po, kung nagbabasa kayo ng Bible, mababasa nyo sa bilang, nung sinend doon sila Caleb. Alam nyo ba, na ang sa dami ng mga ano doon, ng mga leaders, no, na tinalaga ni Moises, bukod kay Moises, na pinagkatiwalaan ng Diyos, may mga tinalaga din siya, may Aaron siya, may Caleb siya, di ba? May mga ano siya, may mga anak nila Levi, mga ganun, no? May mga tribes. May mga leaders sa bawat tribes. Pero alam niyo kung sino lang nagkaroon ng courage? Si Caleb, tsaka si Aaron. No? Kaya hindi lahat ng mga flocks, 'di ba? Pag di mo sila nataniman at di nila kinilala yung kapangyarihan ng Diyos, ay si Joshua, 'di ba? Si Joshua din, no? Si Joshua pala bago si Aaron tsaka si Caleb. Na po? Dahil tinayuan ni Joshua yung pananampalataya ng kaniyang
pastor na ng leader niya, ng father niya na si Moises, di ba? Tinatayuan din ni Caleb at ni Aaron. Nakita niyo po yung manifestation of courage, di ba? Manifestation of boldness, purity ng puso, di ba? Yung purity ng pagiging matapang nila, di ba? Alam niyo po, mababasa niyo doon sa verse 30, ano, makikita niyo doon na sila lang, sila lang po yung nagkaroon ng courage na bumalik doon sa promised land at pinatotoo nila na tama yung sinasabi ni Moises. Dahil yun ang sinabi ng Diyos kay Moises, bago yung sinabi ni Moises, sinabi muna ng Panginoon. Wherever God speak to Moises, then be like Joshua and Caleb, the two strong, courageous spy, stand up the faith and courage, and go forth, take the land, no matter how tough may be. Amen? Kaya dun po nakikita niyo doon sa number 14, makikita niyo doon yung kanilang courage. Ano po? Kaya sabi niya doon, sinabi nila doon, no, makikita niyo po doon sa kwento na yon, sila yung bumalik doon. Hanggang kailan? Pwede po bang pakibasa niyo nga po yung number 14? 8 hanggang, doon na lang po tayo sa 11 kasi nung hindi naniwala. Sa number 14, 11 po. 11 hanggang 18. Pakibasa nga po sa bilang. 14, anong verse po? 11 po hanggang 18. 11. Itinanong ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito? Kailan pa sila maniniwala sa akin samantalang nasaksihan naman nilang lahat ang mga himalang ginawa ko para sa kanila? Padadalhan ko sila ng salot at aalsan ng karapatan sa mana. At ikaw ang gagawin kong ama ng isang bansang higit na marami sa makapangyarihan kaysa kanila. Verse 13, sumagot si Moises, malalaman ng mga Ehipsyo ang gagawin ninyong iyan. Alam pa naman nila na ang Israel ay ilalabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. At kung ito'y sasabihin nila sa mga taga-Kanaan, alam din ng mga iyon na ang Israel ay pinapatnubayan ninyo. Alam nilang kayo ay harap-harapang nagpapakita sa Israel. At ang bayang ito ninyong pinapatnubayan sa pamamagitan ng haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi. Kung lilipunin ninyo sila, sasabihin ng lahat na lilipol ninyo ang Israel sa ilang sapagkat hindi ninyo sila kayang dalhin sa lupaing pangako ninyo sa kanila. Kaya nga, isinasamo kong minsan pa ninyong ipakita ang inyong kapangyarihan tulad ng sinabi ninyo noong una. Si Yahweh ay hindi madaling magalit, mahabagin at handang magpatawad. Subalit, hindi niya ipinagwawalang bahala ang kasamaan sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisingilin hanggang sa ikatlong at ika-4 na salinlahi. Amen. Praise the Lord. Alam nyo, i-short ko lang yung kwento kasi mahaba po yung kwento niyan. Yung kwento po kasi sa number 14, gusto nila magtalaga ng ibang captain. Ano po? Ayaw na nilang bumalik doon sa promised land. Sabi niya, bakit pa ba niligtas nyo kami papunta dito? 'Di ba? Kung pababayaan nyo lang din naman kami. No? Kaya si Yahweh po, yung Panginoon, hanggang kailan ba kayo magiging ganyan? Actually, nagagalit na po siya that time. Hanggang kailan magiging ganyan ang mga tao mo na wala silang tiwala sa akin? Sabi ng Diyos. Nagagalit po ang Diyos, no? Kapag nawawalan tayo ng tiwala at nanghihina tayo. Ayaw niya ng ganon kasi para sa kanya rebellion yon. That is rebellion. Ano po? Kaya sabi niya, kaya alam niyo po minsan yung mga leader natin, kapag nagre-rebellion tayo, nag-i-intercede sila. Kaya dito, si Moises dito, pinapakiusap niya, Panginoon, wag mo namang gawin yan. Wag ka magalit. Patunayan mo sa kanila that you are God na mahabagin, sabi niya.
'Di ba? Wag mo namang gagawin 'yan. Alam niyo po ano, minsan ang mga leader gano'n. Minsan iniiyakan tayo ng mga leader natin lalo na 'pag nagre-rebellion tayo. Nagkakaroon tayo ng spirit ng rebellion, ano po, pinagpe-pray nila tayo. Kasi mahal nila tayo. Huwag mo siyang pababayaan, Panginoon, kahit anong mangyari, kahit nasaan siya. Gano'n ang mga puso ng mga leader natin sa atin. Gano'n yung puso ni Moises, no? Kahit nagre-rebellion sila, kahit nanghihina sila, nag intercede sa prayer si Moises. Kaya pinagbigyan sila ng Panginoon. Tingnan niyo po ang Diyos. Isang tao lang ha, na nagtitiwala. Si Moises po ang nag intercede. Iisang tao kaya niyang magligtas ng bansa. Kaya wag niyong minamaliit ang prayer ninyo. Huwag niyong minamaliit ang prayer ninyo kung pamilya lang ninyo ang pinagpe-pray ninyo, kapatid, ang naililigtas ng isang panalangin bansa, katulad ni Moises. Amen? Kaya ganun po ano ka-powerful ang pakikipag-usap ni Moises, no? Kaya maging ano po tayo, huwag tayong nawawalan ng tiwala sa Diyos. Many times the first choice new captain, ito nga po yung kwento, no? When they are ready to make the captain to the in the place of the pastor, you will lead them in the way you want to go. Look out. Kapag nagre-rebellion daw yung mga kapwa mo kasama sa ministeryo at mga flocks mo, maging overseer ka. Look out, sabi niya. 'Di ba? Mag-ano ka, magsaliksik kang mabuti. Huwag ka basta aayon sa kanila. Bakit daw? That is the deception, temptation of Satan. That is not the way of success and life. In the way into the sin and rebellion. God is never in such movement. Hindi ganon ang move ng Lord. No, pag nagre-rebellion ka sa leader mo, pag nagre-rebellion ka, pag nagre-rebellion ka at hindi ka naman nakakakita ng mga bagay na hindi naman talaga kalugod-lugod, tapos nagre-rebellion ka, ikaw na ang may mali. Baka nadideceive ka. 'Di ba? Kaya nga, 'di ba dun sa unang part natin, kailangan mong mangilatis muna. Kung yung mga gawa ba nila is holy or unholy, 'di ba? May reference ka. Amen? Kaya ka nagkakaroon ng courage to follow them because your heart, 'di ba? Yung puso mo, yung Holy Spirit mo nakikiisa sa pastor mo. Kaya hindi ka dapat basta-basta nakikinig sa sinasabi ng ibang tao because you know him, 'di ba? At alam mo na ang pagwatak-watak hindi gawa ng Diyos yan, ang pagkakagatan hindi gawa ng Diyos yan. Kaya nga dapat naka-align ka sa Word because Word is God. Amen? He speak to you through the Word. Kaya, ang panalangin din, di ba? Ganun yung ginagawa ni Moises doon sa verse na pinabasa niya at in example niya, nag intercede siya sa Diyos. Nagdadasal siya. Courage come from the faith in God. In order to minister the same assurance your pastor has, you must stay built up with the Word of God. This edification comes only putting the Word first. Amen? Diba? Katulad ng sabi ko. Diba? Sa Word ka ng Lord, didepende muna. Hindi sa Word ng tao. Tingnan mo, tama ba yung sinasabi ng pastor ko? Tama ba yung sinasabi ng leader ko? Ito ba yung sinabi ni nanay? Ito ba yung sinabi ni Ma'am Shi? Naka-align ba siya sa Word? 'Di ba? Kaya para maiwas ka sa kapahamakan, 'no? Kasi nalilinlang po tayo. Nalilinlang tayo minsan, 'no? Dahil pinakinggan mo lang siya, nakikita mo, napapansin mo na nga na naninira siya. Bakit ganito yung sinasabi nito? Hindi naman ako kinakausap nito para siraan siya, 'di ba? Makikita mo the difference, 'no? Kaya hindi naman sila para siraan ng loob ng mga leaders na 'yon. Pero dahil nag-usap-usap sila, hindi sila nagkonsulta sa Diyos, 'di ba? Gusto nila agad magtalaga ng bagong leader, 'di ba? Natatanggal agad yung tiwala nila sa Diyos, 'di ba? Kasi ang mga leader na 'yan, ang mga bagay, ang mga tao, tinalaga yan para sa'yo. Pero maging mapagmasid ka rin. Amen? Kaya lagi kang tumiwala. Another deception and temptation from Satan which must guarded against and overcoming in the false idea of pastor. More concerned with the fulfilling his own personal vision than he is with the pastor. Will go another limit to accomplish his goal, his own goal, but will not go out to his way to help meet the goal of those who work with him. Amen? Nakita niyo po ano? Kasi daw, minsan yung leader natin, no, yung mga ating mga pastor, yung mga leader natin, meron silang personal motive. Meron silang own personal vision. Kaya magko-contact ka daw, no? Tinuturuan tayo dito bilang armor bearer, maging mapagmasid ka. Kapag hindi naka-align yung mga ginagawa nila, glory to me na ang nangyayari, no? Yung own goal na nilang gusto lang maka-accomplish, maging mapagmasid ka, no?
wag kang magpanlinlang sa temptation at deception ng kalaban. Ano po? Kasi yung way nila mamimit mo dahil you are aligning to the word of God. Makikita mong mali yung ginagawa nila, mali yung sinasabi nila kasi bakit nakadepende ka sa salita ng Diyos. 'No? Kapag ang isang leader 'no, 'pag hindi sinabi halimbawa, nag-ano ka tapos hindi siya nakadibente, may mga leaders na magbabad ka sa salita ng Diyos para maunawaan mo. Magdasal ka, dapat gano'n yung part ng mga leaders, hindi yung kinukonsinti nila kung ano yung ginagawa mo. Or pinapatungan nila yung gossiping. Naging lahat na kayo tsismosa. 'Di ba ang pangit? Hindi po mabi-built daw yung goal ng gano'n. Na hindi yun ang goal ng Lord. It is not from the Lord. Na minsan hindi natin napapansin, nadideceive na tayo. Nagkakaroon na natataniman tayo ng mga bagay na hindi totoo na. Remember one thing, the vision of the church you are called to serve of God is vision of God, is God vision. And He did not think He could fit in it. He would never have placed you to ministry to begin with. No, hindi kanya ilalagay sa place na papahamak ka niya. Hindi. Kailangan mo magbigin sa vision ng Diyos. Amen? Para alam mo yung vision ng pastor mo. Kaya makikilatis mo kung anong vision ng leader mo kapag mali, no? Kapag di siya naka-align sa Word of God. Amen? Hallelujah. Sabi niya dito, you will not always get the pat. Sabi niya, the pat on the back of doing good job. As a Christian, our reward is waiting for the heaven. Would you prepare for your pastor pat you on the backdrop and say good job? Or for Jesus to pat you on the back and say, well done, good and faithful servant. 'Di ba? Hallelujah. Alam niyo ang grabe no, grabe sinasabi ng Lord dito. Yun daw pastor natin, kapag daw sa boses ka lang ng pastor mo at di ka naka-align sa word of God at alam mo yung tinuturo ng mga leader mo, 'di ba, na hindi na mabuti, mas gusto mo bang sinasabihan ka daw at pinupuri ka ng tao na good job or mas gusto mong purihin ka ng Diyos at sabihin niya sa yung well done, my faithful servant. Amen. Kaya alam niyo 'no, maging ano po tayo 'no, kaya alam niyo napakabuti ng Lord, tinuturuan niya talaga tayo dito na maging mapagmasid tayo. Gusto mo daw ba parang sinabi niya lang yung choice dito 'no, na anong gusto mo, papuri ng tao o papuri sa Diyos? Kaya 'pag may ginagawa kayo 'wag kayong masyadong bold 'no, 'pag kayo tumutulong 'wag kayong masyadong pasikat. Sorry po ano, 'wag kayong masyadong showy 'no, kasi tingnan niyo yung mga nagpapasalamat kanina. 'No? They know the work of the Lord. They keep it private kasi God showed them. 'Di ba? God showed them the miraculous way of God, how God work in their life. Kung paano ang Diyos kumilos sa buhay ninyo, 'di ba? Grabe 'no? Nakakatuwa ang Panginoon. Kaya gano'n din ano, hindi lahat ng topic ng pastor mo o ng leader mo is mabuti para sa'yo. It is not always good. Hindi lahat ng topic, hindi lahat ng path na tinuturo niya sa'yo mabuti para sa'yo. Mag-isip ka rin, 'no? Kaya nga dito iniisip niya, pag-isipin mo mabuti anak, kapag ang Diyos ang pumuri sa'yo dahil nasa matuwid kang daan, dahil nakinig ka sa mabuti at naka-align ka sa Word of God, malalaman mo kasi kapag naka-align yung pastor at leader mo sa Word of God eh, 'no? Malalaman mo, mararamdaman mo lang po, 'no? God is a wonderful accountant, and someday the book will be opened and rewarded distributed. I trust that you will reward be the great. They will be determine you, your attitude here and now on this earth. Amen? Kaya dito ano sa mensahe natin ngayong araw na 'to, sinasabi niya na mas masarap purihin ng Diyos. Alam niyo ba sa Matthew, meron dong pinagkatiwalaan na tatlong katiwala. Pinagkatiwalaan sila ng Panginoon kasi alam niyo kung bakit? Ang God pinaturo sa atin ngayong araw na 'to na bago ka pinagkatiwalaan ng pastor, ng leader mo, ng mga spiritual nanay ninyo, una kang pinagkatiwalaan ng Diyos. Una ang Diyos ang nagtitiwala sa'yo, hindi sila. Kaya sisiguraduhin mo, kapag ikaw ay tinalagahan ng gawain, magmamasid ka rin sa lahat ng ina-appoint na trabaho sa'yo kung ito ay galing sa Diyos o galing lang sa Kanya at sarili niya lang ang maitaas. Pinag-iingat po tayo ng Panginoon bilang armor bearer na hindi ka lang basta sunod ng sunod. Baka kasi nangyari na sa'yo manipulation. No? Na minamanipulate ka na sa deception at kasalanan na hindi mo napapansin. Nagkakasala ka na. Sa mga leader po ano, lagi niyong iturong magbabad sa panalangin yung inyong mga disciple para mailayo sa deception.
no? At mga sin, mga kasalanan. Ang taong babad sa prayer, mga kapatid, si Moises babad sa prayer, hindi siya basta-basta nalilinlang. Pagbabad ka sa prayer, umiiyak ka kaagad sa Diyos. No, tumatawag ka lang sa mga spiritual mother mo kasi you want to help you na mag-pray. Hindi para magchismisan lang kayo sa tao na yon, but to pray sa lahat ng kailangan mo. 'Di ba? You are confessing, nagko-confess sa kasalanan mo, nagsusorry ka sa kanya, 'di ba? Bine-bless mo din siya ng word mo. You are thinking her or thanking him because you honor him, because you honor your great God. Amen? Kaya dito, when you honor them, no, na pagtama at holy, hindi unholy ang ginagawa nila, isasabihin ko sa inyo, honor them. Irespeto niyo sila, they deserve it. Na po, irespeto niyo sila, ipag-pray niyo sila. Kasi hindi sila laging malakas. You have kailangan mo silang i-encourage sa lahat ng pagkakataon. You need to be strong, pastor, kasi maraming nagtitiwala sa'yo. Maraming nakikinig sa'yo, di ba? Maraming nakatingin na mata sa'yo, hindi lang nakatingin na tao sa ministry, sa church. Alam niyo ba na pinapahayag ng Panginoon sa bawat salita niyo sa Bible na binabasa, when you are reading yung mga binasa, when you are reading the word of Paul na pinagkatiwalaan ng Diyos, na bigyan ng inspirasyon na isulat ang Bible, pag sinabi niya sa yung rejoice, rejoice, pinapanood ka rin niya sa langit. Alam mo ba yon? Meron CCTV sa langit. Hallelujah. Nai-inspire lang po ako. Merong malaking TV sa langit. Kita, nakikita nila kung binibigyan mo ng halaga yung sinulat nila. Kaya tingnan nyo, no, sa Hebreo, mababasa ninyo sa Hebreo na ang saksi mo ay langit. Maraming kang saksi, sabi, maraming saksi na nanonood sa'yo. Kasi alam mo kung bakit? Kahit na nagagawa ka ng mga bagay na sikreto, ang mga anghel, nagpupuri sila. Tingnan niyo yung anak ko, sabi ng God. Alam niyo si Jesus, totoo po yun. Alam niyo ganon, alam niyo ba na si Jesus, alam niyo ba, hallelujah Lord, si Jesus meron siyang kwarto sa langit na doon siya umiiyak. No, doon siya nagwiwip, doon siya umiiyak para sa inyong lahat. May kwarto siya sa langit, 'di ba? Meron siyang trono sa langit, sa kanang kamay ng trono ng kanyang tatay. Nakasama niya yung lahat ng anghel na nakaharela po, no, sa langit. Hallelujah. Na pinapanood niya tayo. At kapag gumagawa kayo ng mga bagay na matuwid at tama, no, basahin niyo po yung Psalm 1. Nasamahan ka ng Diyos. Sa bawat laban mo, sa Psalm 23, sinasamahan ka niya, even sa kamatayan, sasamahan ka niya. Tinutusan niya yung mga kanyang mga anghel na samahan ka niya sa lahat ng pagsubok mo, kapatid. Kaya maraming saksi, sabi ng Lord, hindi ang totoo, alam nyo, ang sinasabi ng Lord doon sa salita niya na maraming saksi. Sa langit yung sinasabi niya, hindi lang dito sa lupa. Kasi yung bilang ng saksi mo dito sa ministry, ilan lang kayong dito? 17, 20? 'Di ba saksi kayo sa ginagawa at pinapayag ng Diyos ngayon sa pamamagitan ng aking bibig? Pero alam niyo ba na mas saksi ang langit sa ginagawa natin? Sa pakikinig ninyo kung anong ginagawa niyo diyan ngayon, kung merong nakikinig dito tapos nakikipag-usap sa isang tao, sa isang kabila niyang cellphone, saksi po ang Diyos sa ginagawa ninyo. No? Kapag halimbawa nakikinig ka ng salita ng Diyos tapos nakikipag-usap ka sa boyfriend mo sa kabilang phone mo, saksi ang Diyos sa ginagawa mo, 'di ba? Hindi ko na kailangan ng another magde-depend sa sinasabi ko. Saksi ang Diyos na mas priority mo yung boyfriend mo kaysa sa mensahe ng Diyos. Amen? You must, 'di ba? Kapag halimbawa, alam niyo pag ang attention niyo wala sa Diyos, God is a jealous God. Amen? Kapag mas pinapahalagahan niyo yung mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon, He is so jealous. Na po? Kaya lahat ng ginagawa niyo, kahit umiinom ka ng tubig, kumakain ka ng pagkain mo, 'di ba? Ang sabi ng Lord, Colossians 3:23, do it for the glory of God. Kapag hindi ang Diyos ang nag-glorify sa lahat ng ginagawa mo, you will never wait the time na sasabihin sa'yo ng Panginoon, well done, my faithful and good servant. Samahan mo ako sa kagalakan ko. Amen? Kaya alam niyo po, pag ang katapatan mo sa Diyos, kahit na nahihirapan ka na, you're still rejoicing. Kahit nahihirapan ka na, andun ka pa rin, gumagapang ka pa rin sa kabutihan, sa tamang lugar, sa liwanag. Kasama mong gumagapang ang Diyos. Tinutulak ka ng Diyos. No, tinutulak ka niya, huwag kang susuko, anak. Huwag kang magpapalinlang sa masasama. Kasi kasama mo ako. Hindi kahit kailan ka nag-isa. Sa mundong ito,
Hindi ka na nag-iisa ngayon because you are one. Gustong ipakita sa'yo ng Panginoon na kahit kailan hindi ka niya iniiwanan. Iwanan ka man na lahat ng tao, hindi ka man pakinggan ng tao, lagi mong kasama ang Diyos. Kapag tama ang ginagawa mo, kakampi mo ang Diyos. Kapag mabuti ang ginagawa mo, the guidance is in you. Kapag mabuti ang dinadaanan mo, the direction is with you. Ang mata ng Diyos nakatuon sa'yo. Purihin ang Panginoon. To God be the glory po. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. No? Kasi kahit sa part pa ng kamatayan, lumakad ka man sa kadiliman, sasamahan ka ng Panginoon. Lumakad ka man sa delikadong part, sasamahan ka ng Diyos. No? Basta po tama, matuwid, kalugod-lugod, totoo ang tinatayuan mo, no po? Yung purity ng puso mo, yung motibo ng puso mo, ang Diyos po kakampi mo. Purihin po ang Diyos. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we praise you, Lord, for teaching us to do good. Amen? Na hindi lang kami magkaroon ng puso na marunong sumunod sa aming mga pastor. Binibigyan mo rin kami ng karunungan, talino, Panginoon, na kilatisin namin yung kanilang mga pag-uugali, kilatisin namin yung kanilang mga hangaring, kilatisin namin yung mga bagay na kung ito ba ay nakadisposisyon o nakaposisyon lang sa kanilang sariling adhikain, sariling motibo, amen, na yung puso lang Panginoon nila ang sila lang ang mag-glorify at sila lang ang maitaas. Ang mga tunay nga po na Lord na lagi mong pinapatunayan na ikaw lang ang Diyos na laging maitaas sa aming buhay. Salamat po sa karunungan na to, na pagtutuwid at pagtuturo mo, mga sagot ng mga tanong ng iba kong mga kapatid, kung sila ba ay susunod sa kanilang pastor, o nagiging makasalanan ba sila tuwing sinusunod nila yung mga bagay na hindi ba sila nagiging matuwid sa harapan mo, tuwing sumusunod sila ng mga bagay na hindi nakalugod-lugod sa'yo. Ama, thank you. Binuksan mo po ang buklat na to, ang libro na to para mabuklat. Para Panginoon, magkaroon kami ng karunungan na hindi lahat ng bagay kailangan naming sundin lalo na kapag hindi naka-align sa iyong salita. Purihin ka dakilang Diyos, Panginoon, na tinuturuan mo kami na wag naming bahiran, Panginoon, ang kasalanan at makipag-apid kami sa kasalanan dahil ito ay hindi ka nalulugod. We have the right, Panginoon, na hindi sila itolerate sa mga bagay na mali. We have the right, Panginoon, dahil sa mayong mata, Panginoon, sa iyong harapan, we are pantay-pantay. Pantay-pantay kami sa harapan mo. Purihin ka, O Diyos, dakilang iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa dakilang mensahe, Panginoon, na iyong hinayag ngayong araw na to. Nawa, Panginoon, lagi kaming maging tapat sa iyong harapan. Madatnan mo kami ng may katapatan ng puso, isip at buhay namin na laging nakasunod because you are the way, the life, and the truth. Purihin ka, Ama, sa iyo po ang kapurihan, pasasalamat, pagsamba, sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po. Sorry, napahaba tayo. Mahaba. Amen. Praise the Lord. Amen. Thank you sa buhay mo, Sister Beb, at patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon, no? Salamat sa